Mga kapasta, bago tayo magsimula, may ipopromote lang po akong channel. Nakita ko lang nung isang araw, ang ganda ng boses niya. Ang pangalan ng channel, Takot Tonight. Hanapin nyo lang, nakarami na siya ng views kasi talagang quality yung mga stories niya tsaka yung boses nga maganda. Bisitahin nyo mga kapasta, pangalan ng channel niya, Takot Tonight. Suportahan po natin ang mga ganitong channel mga kapasta para lalong lumago yung community natin. Para hindi tayo masakop ng mga boses AI. Tapos mga kapasta, mabilisang greet lang po. Happy birthday po kay Ma'am Rachel Kai. Ngayon po yan, July 18. Happy birthday po Ma'am Rachel Kai. Anyway, start na po tayo mga kapasta. O nga pala, 30 minutes lang po ang upload natin para sa araw na ito. Bawi na lang po ako sa susunod. Ako po si Kevin. Medyo may edad na ako ngayon. Pero itong ikukwento ko sa inyo ay nangyari noong grade 2 pa lang ako. Ito yung mga panahon na uso pa yung mga field trip. Lalo kapag nasa private school ka. Pwede kang sumama kapag nakapagbayad ka na at meron kang parents' consent. Sa partikular na field trip naming ito, ay nagpunta kami sa isang science centrum. Tuwang-tuwa kami kasi ang dami nilang equipments doon. Parang mga magic pero pwedeng ipaliwanag ng science. Halimbawa na lang ay yung room kung saan naiiwan yung anino mo sa pader. Pero ang talagang tumatak sa akin ay yung mirror maze. Hindi naman mahirap yung mirror maze na yon. Wala namang sangasangang daan kaya madali ka lang talaga na makakalusot papunta sa kabilang dulo. Sa mga unang daan ko doon, ayos naman ang lahat. Naghahabulan pa nga kami ng mga kaklase ko. Ingat lang kami kasi baka makabasag. Pero nung sinubukan kong lumusot ng mag-isa, iba yung nangyari. Hindi ko marating yung labasan. Nung una ay tuloy lang ako sa paglalakad sa gitna ng mga dingding na salamin. Baka nga naman kasi nalito lang ako. Pero nung medyo matagal na talaga yung paglalakad ko, nagsimula na akong kabahan. Tumakbo na ako. Pero hindi ko pa rin talaga marating yung kabilang dulo. Kahit anong gawin ko. Kaya tumalikod ako. Bumalik ako doon sa pinanggalingan ko. Takbo pa rin ako noon para makabalik ako agad. Ang kaso, napahinto ako nung may makita akong salamin sa gitna mismo ng daan. Talagang nagtaka ako at natakot. Imposible kasing magkaroon ng salamin doon kasi doon ako galing. Sigurado rin naman ako na hindi ako lumiko ng kung saan. Gaya nga ng sinabi ko kanina, wala namang sangasangang daan yung mirror maze. Medyo nakakalito lang siya tignan dahil sa ayos ng mga salamin. Pero madali namang masundan yung daan. Lumapit ako doon sa nakaharang na salamin. Dahan-dahan kong kinatok. Gusto kong lakasan yung pagkatok doon. Pero natatakot naman ako na makabasag. Kaya kumatok na lang ako ng kumatok kahit hindi ko alam kung anong inaasahan ko. Tapos tinawag ko yung mga kaklase ko at yung teacher namin. Humihingi ako ng tulong kahit hindi ko alam kung maririnig ba nila ako. Hanggang sa lumipas yung ilang minuto. Wala namang nangyari. Tumalikod na lang ako uli. Lumakad ako sa direksyon na una kong tinutumbok. Hindi ko pa rin talaga marating yung dulo. Puro pa rin salamin yung nakikita ko. Pakiramdam ko noon napakatagal ko nang naglalakad. Kaya nakaramdam na rin ako ng pagod. Naupo muna ako sa isang gilid. Doon sa paanan ng isang dingding ng salamin. Nauuhaw na ako. Pero nasa bag yung lalagyan ko ng tubig. Naiwan kasi yung mga bag namin sa school bus. Wala talaga akong magawa noon kundi yung umupo at magpahinga. Nung makabawi na ako ng lakas, tumayo na ako. Lumakad ako kahit na natatakot ako. Naisip ko pa nga noon na baka nakaalis na yung mga kaklase ko. Pwede rin na nagsara na yung science centrum at naiwan ako sa loob. Lingon ako ng lingon. Wala akong ibang makita kundi puro dingding ng salamin. Naiiyak na ako nun pero pinipigilan ko talaga. Lakad pa rin ako ng lakad. Hanggang sa nagulat ako nung makita ko yung isang kaklase ko. Kasalubong ko siya. Tinanong niya ako kung anong nangyari. Bakit daw parang naiiyak na ako? Kinuwento ko sa kanya na naligaw nga ako sa mirror maze. Kaso pinagtawanan lang ako.
bakit naman daw ako maliligaw? Napakasimple lang ng daan doon. Nanahimik na lang ako kasi baka makantsawan pa akong lalo. Sumunod ako sa kanya at lumabas na kami doon sa mirror maze. Akala ko talaga ay magiging maayos na yung pakiramdam ko. Kaso napansin ko na parang wala man lang nakahalata na nawala ako ng matagal. Tuloy lang sila sa katuwaan doon sa Science Centrum. Napakamot ako ng ulo kasi alam kong matagal akong nagpalakad-lakad sa loob. Gusto ko sanang may makausap at mapagtanungan ng tungkol doon. Pero dahil nga sa takot na makantsawan ay hindi ko na ginawa. Pero tuwing naaalala ko yun ay kinikilabutan pa rin ako. Naisip ko kasi na posible palang tuluyan akong natrap sa gitna ng mga salamin. Ang pangalan ko po ay Maya. Isa akong bank teller at meron ng asawa at mga anak. Pandemic pa lang ay nakikinig na po ako sa inyo. Naisip ko na dati pa lang na ipadala sa inyo yung personal kong karanasan. Pero nahiya ako at ngayon lang nagkalakas ng loob. Kaya sana po ay magustuhan nyo itong ibabahagi ko. Year 2005, second year high school pa lang ako noon. Nag-field trip yung year level namin. 2 section kami na magkasabay sa isang araw. Tapos 2 school bus din yung ginamit. 4 na lugar yung pinuntahan namin nung araw na yon. Pinakahuli yung isang museum. Hindi naman malaking museum yon, pero maraming mga nakadisplay na iba't ibang mga gamit. May mga room pa nga na masikip na talaga yung matadaanan. Kailangan naming mag-ingat kasi baka may masira kami. Hanggang sa hinayaan na kami ng mga teacher namin na maglibot-libot ng kami lang. Pinaalalahanan lang kami na mag-ingat. Tapos naglakad-lakad na nga kami. Magkasama kami noon ng 2 kong kaibigan. Nakarating kami sa isang kwarto na merong mga gamit galing pa raw sa liblib na tribo ng Luzon. Hindi na lang ako magbabanggit ng pangalan ng tribo kasi ayaw kong maka-offend dahil sa nangyari nga sa akin. Sa kwarto na yon ay merong mga banga, sculptures at painting. Tumingin-tingin ako hanggang sa mapadapo yung mga mata ko sa isang painting na nasa pinakalikod. Nakatago yun sa likod ng isang sculpture. Para bang hindi pa yun handang i-display. Lumapit ako ron. Nakita kong simpleng charcoal painting lang yun ng isang dalaga. Siguro nasa mga 25 anyos. Suot niya yung damit ng tribo nila. Nakaupo siya sa tabi ng isang puno. Di ko masabi kung bakit, pero parang may nag-uudyok sa akin. Natitigan yung babae. Pinagpapawisan na ako nun kasi hindi ko makontrol yung pakiramdam na yun. Sinabihan pa nga ako ng mga kasama ko na lumakad na kami. Pero sige pa rin ako sa pagtitig doon sa painting. Hanggang sa nagulat na lang ako nung biglang nagbago yung mukha ng babae. Mula kasi sa magandang muka, naging matanda yung itsura niya. Parang babaeng 70 anyos mahigit. Napakatalas din nung pagkakaguhit ng mga mata niya. Pakiramdam ko tuloy nakatitig talaga siya ng masama sa akin. Sa gulat ko, napaatras ako. Parang nawalan ng lakas yung mga binti ko. Bago pa man ako matumba, kumapit ako sa isang kasama ko. Nagtaka sila kung anong nangyayari sa akin. Hindi ko napigil ang sarili ko. Tuluyan akong napaupo sa sahig. Tumingin ako ulit dun sa painting. Yung mukha na uli ng dalaga ang nandoon. Inalalayan ako ng isang kaibigan ko. Yung isa naman ay tinawag yung mga teacher namin. Pinilit kong makatayo, pero tuloy-tuloy talaga yung pagsama ng pakiramdam ko. Sinugod ako sa ospital. Doon na rin ako pinuntahan nila mama at lola. Pero walang makitang problema yung mga doktor sa kalusugan ko. Wala silang ibang maibigay sa akin kundi puro vitamins lang. Kaya naman nang makatatlong araw na ako roon, pinadischarge na ako ni lola. Sabi niya ay dadalhin daw niya ako sa albularyo. Baka raw kasi hindi talaga ordinaryong sakit ang tumama sa akin. Kinabahan ako nang marinig ko yun.
Nakakatakot kasing isipin na baka namaligno ako. Tapos bigla ko ring naalala yung kakaibang painting sa museum. Binanggit ko yon kay Lola, kaya tumibay yung kagustuhan niya na ipaalbularyo ako. Pagkalabas sa ospital ay diretso ako sa bahay. Pinuntahan ako doon ng isang albularyo kinagabihan. Isang kalbong lalaki na siguro ay nasa 40 anyos. Magtatawas daw siya para malaman kung anong nangyari sa akin. Naghanda siya ng puting mangkok na may tubig at nagtirik ng kandila. Meron din siyang kutsarang nilagyan niya ng maliit na tipak ng tawas. Magkaharap kami noon sa lamisita ng sala. Katabi ko sila mama at lola. Nagbigkas yung albularyo ng kung ano-anong dasal. Tapos pinakwento niya sa akin ang nangyari nung sumama yung pakiramdam ko. Ginawa ko naman. Nagkwento nga ako. Pero nung mga sandaling yun, lalong sumasama yung pakiramdam ko. Parang may sumasabutahe sa isip ko. Nakakalimutan ko yung ilang detalye. Habang hawak niya yung kutsarang may tawas sa ibabaw ng kandila, nilapit nung albularyo yung isang kamay niya sa akin. Pinitik niya ng marahan yung ulo ko. Pakiramdam ko noon ay naalog ang utak ko. Biglang luminaw uli ang isip ko. Tinuloy ko na yung pagkukwento tungkol sa nangyari hanggang sa makwento ko na ng buo. Pagkatapos noon ay nakita kong lusaw na yung tawas sa kutsara. Binuhos yun ng albularyo doon sa mangkok na may tubig. Nag-usal siya uli ng dasal hanggang sa namuo yung lusaw na tawas sa tubig. Nagulat ako kasi lumutang doon yung malabong imahe ng matanda sa painting. Yung mukha na pumalit sa dalaga na nakita ko. Kahit sila lola ay nagulat din nang makita yon. Doon kinumpirma ng albularyo na yun nga ang kumapit sa akin. May sumpa ang painting na yon. Kailangan yung sunugin o dasalan. Nag-alala si mama kasi baka hindi pumayag yung museum. Pero sabi ni lola, wala namang mawawala kung susubukan naming puntahan. Nung sumunod na araw ay pumunta nga kami sa museum. Kasama namin nila mama at lola yung albularyo. Sinabi namin doon sa management ang nangyari sa akin. Binanggit ko rin yung tungkol sa kakaibang painting. Nakita naming nagkatinginan yung dalawang tauhan ng museum. Pareho silang medyo namutla. Sabi nung isa, nagtaka nga raw siya kung paanong napunta roon yung painting. Dapat daw kasi ay nasa storage room pa yon. Kararating lang daw kasi matapos i-donate sa kanila. Akala niya ay may naglagay lang doon na kasama niya. Kaya nung makaalis kami sa araw ng field trip, tinago niya yun ulit sa storage room. Pinuntahan ng mga taga-museum yung painting. Ang problema, hindi na nila makita yun sa storage room. Wala rin sa pwesto kung saan ko unang nakita. Hinanap nila yon sa museum. Sabi rin kasi ng albularyo ay ramdam niyang nasa malapit lang yung sinumpang painting. Ang kaso, hindi nila makita yung painting kahit marami nang naghahanap. Doon nagsalita yung guard. Subukan daw namin sa hindi inaasahang lugar. Tinignan nila sa may bakura ng museum kahit sa likod. Wala pa rin doon. Hanggang sa may isang tauhan na napatingin doon sa nakaparadang van ng museum. Noong oras na yon ay may laman yung mga gamit na dadalhin sa isang exhibit. Tinignan niya yung loob ng van at nandoon nga yung painting. Nakataob sa ilalim ng isa sa mga upuan. Nangilabot yung mga tauhan ng museum kasi walang kahit sino sa kanila ang naglagay ng painting na yun doon. Isa pa, hindi nila ilalagay ang isang painting nang nakataob diretso sa sahig kasi masisira. Sabi ng albularyo ay wag na naming isipin kung paano napunta yun doon. Sunugin na lang namin para maputol na yung sumpa sa akin. Kaso hindi pumayag yung management. Pero sabi ng albularyo, ayos lang daw. Dadasalan na lang niya para maputol yung sumpa sa akin. Ginawa naman nga ng albularyo. Ramdam ko noon na
unti-unting bumubuti yung pakiramdam ko sa pagdaan ng mga minuto. At nung natapos ng dasalan yung painting, tuluyan na rin akong gumaling. Pagkatapos ng lahat ay binigyan ako ng albularyo ng isang pulseras na pamproteksyon. Suotin ko lang daw sa lahat ng oras para hindi ako basta tablan ng sumpa. Mukhang epektibo naman dahil hindi na uli ako nakaranas ng ganoong kababalaghan sa buhay ko. Ako po si Frank. Kwento ko lang sana yung kakaibang karanasan ko noong grade 5 pa lang ako. Nasa 2 dekada na rin ang nakakaraan. Meron kaming field trip at may pinuntahan kaming isang butterfly sanctuary. Hindi naman sobrang laki ng enclosed area para sa mga paru-paro. Pero sobrang dami ng mga bulaklak at paru-paro doon. Patingin-tingin lang ako habang nakikinig sa babaeng tour guide. Hindi naman kasi ako interesado sa mga paru-paro. Ang akin lang talaga, makapag-take ng notes. Sabi kasi ni ma'am, may quiz daw kami tungkol sa mga learnings namin sa field trip. Habang nagsusulat, bigla akong kinalabit ng isang kaklase ko. Lumingon ako sa kanya, tapos tinuro niya yung kabilang balikat ko. Lumingon ako doon. May nakita akong nakadapo na isang paru-paro. Maliit lang yon, siguro mga 2 pulgada lang yung lapad. Pero kakaiba yung itsura niya. Kulay pula na halos kakulay ng dugo yung pakpak. Meron ding mga pattern na itim at ginto. Naisip kong paalisin, kaso ayoko namang mapatay yun dahil sa akin. Kaya hinayaan ko na lang muna. Nagtinginan na yung ibang mga kaklase ko. Kasi nga kakaiba talaga yung itsura ng paru-paro na yun. Wala siyang kapareho na kahit anong paru-paro doon sa sanctuary. Ilang minuto pa ay napatingin na rin sa akin sila ma'am at yung tour guide. Nakita ko agad na kinabahan yung tour guide namin. Sabi niya ay wala pa raw siyang nakikitang paru-paro na ganoon. Kahit doon sa sanctuary na yon, ay wala talagang ganoong paru-paro. Tanong ni ma'am sa kanya, hindi ba dapat matuwa siya? May kakaibang paru-paro nga kasi. Dapat ay magandang discovery yon. Kaso umiling yung tour guide. Posible raw kasi na hindi ordinaryong paru-paro yon. Baka raw may sa engkanto at nakursunadahan ako. May ganun daw kasing paniniwala sa probinsya nila. Pagpagin ko raw ng marahan yung uniform ko para umalis yung paru-paro. Ginawa ko naman yun, kaso ayaw talagang umalis sa balikat ko. Ang ginawa ng babae, kumuha siya ng dahon. Maingat niya yung nilusot sa pagitan ng paru-paro at ng damit ko. Nung nasa dahon na yung insekto, ay tsaka niya yun nilagay sa bandang likod ng sanctuary. Doon sa bahaging may makapal na halamanan. Paalala din ng tour guide, mas mabuti raw kung dumaan ako sa simbahan bago umuwi. Lalo kung dumapo na naman yung paru-paro sa akin. Nagkamot ako ng batok. Paano naman kasi yun makakadapo ulit sa akin? Malayo na yun sa akin. Parang imposible naman na lumipad yun at hanapin ako. Pero nung lumabas na kami ng sanctuary at nakasakay na ng bus, talagang kinilabutan ako sa nangyari. Nakita na lang kasi namin ni ma'am na nasa ulo ko na yung pulang paru-paro. Kahit si ma'am at ang ibang mga kaklase ko ay kinabahan din. Hindi na kasi namin maitatanggi na may mali nga talaga doon sa paru-paro na yun. Pagdating namin sa eskwela ay agad kaming umalis ni ma'am. Sinamahan niya ako papunta sa malapit na simbahan. Nasa ulo ko pa rin yung paru-paro. Medyo naasiwa na ako kasi napapatingin sa akin yung ibang mga tao sa paligid. Hanggang sa makarating na yung sinakyan naming tricycle sa simbahan. Nung papasok pa lang kami sa may gate, bigla na lang lumipad yung paru-paro. Nakita ko pang umangat yun papunta sa kung saan bago biglang nawala. Pero sabi ni ma'am ay hindi ako dapat mapanatag. Tumuloy pa rin kami sa loob. Bumili si ma'am ng kandila, tapos sinindihan namin yon sa loob ng simbahan. Pinagdasal ako ni ma'am. Mga 10 minuto rin yun. Kahit ako ay nagdasal din. Nung matapos
ay kabado akong lumabas. Natatakot kasi ako. Baka dumapo na naman uli sa akin yung paru-paro. Lumakad kami papunta roon sa may gate. Tingin kami ng tingin sa paligid kasi baka lumapit na naman uli yung paru-paro. Hanggang sa napayuko ako. Nakita ko sa mismong labas ng gate yung paru-paro. Nasa simento at durog na durog na. Doon na kami nakahinga ng maluwag ni ma'am at hindi ko na uli nakita yung paru-parong yun kahit kailan. Good morning o good evening sa lahat. Ernie po ang pangalan ko. Taga rito ako sa Bohol. Avid listener niyo po ako, kaya naisip ko rin na isulat yung sarili kong karanasan para mabasa nyo. Siguradong matutuwa yung mga pamangkin ko kapag narinig nila ito. Dekada 90 yon. Grade 6 pa lang ako. Field trip namin noon kaya talagang masaya kami ng mga kaklase ko. Pero naputol yung kasiyahan ko nung magpunta kami sa isang lumang simbahan. Historical church yun kasi naitayo yun noong panahon ng mga Espanyol. Pagbaba pa lang namin ng bus, may napansin na agad ako. May nakita akong madre na nakatayo sa bungad ng simbahan. Nakatingin siya sa amin. Akala ko nga siya yung magtutour sa amin sa buong area. Pero nagulat ako nung bigla na lang siyang mawala sa paningin ko. Hindi yung nawala dahil naglakad papunta sa kung saan. Talagang nawala siya na parang bula habang nakatingin ako. Natakot ako kasi naisip ko agad na multo yung madre na yon. Kinapa ko yung kwintas ko na may pendant na krus. Tapos bumulong ako ng maikling dasal. Sabi kasi ni tatay, yun ang gawin ko kapag nakaramdam ako ng takot. Mukhang tumalab naman kasi napanatag ako pagkatapos. Lumakad yung klase namin papunta sa simbahan. Nag-attend kami ng misa. Pagkatapos ay nag-tour na kami. Maraming pwedeng puntahan sa lugar na yon kasi nga historical church. Meron pang isang area na may mga nakalagay talagang historical items. Tapos may maliit na replika ng buong simbahan. Lumakad-lakad ako palibot sa simbahan. Pwede naman daw basta wag lang lalayo. Patingin-tingin ako kasi baka makita ko uli yung multo ng madre. Nasa isip ko nun, talagang tatakbo ko pabalik sa grupo kapag nangyari yun. Pero iba yung nakita ko. Merong isang pasilyo na kumukonekta sa isang dingding. Nagtaka ako sa pasilyo na yun. Sa likod kasi ng dingding ay bakura na dapat ng simbahan. Kaya paano magkakaroon ng pasilyo doon? Tumingin ako sa pasilyo. Kakaiba yung dilim sa loob. Walang ibang liwanag maliban sa ilaw na galing sa kinalalagyan ko. Hindi ko rin matanaw yung dulo nun. Purong dilim lang talaga yung tinutumbok ng daan. Nangilabot ako pero parang iba yung sinasabi ng utak ko. May bumubulong sa akin na pumunta raw ako roon. Lumakad ako papunta sa pasilyo. Puntahan ko yung dulo at tignan ko kung anong meron doon. Alam kong hindi ko yun dapat gawin. Kaso hindi ko mapigil ang katawan ko. Nagulat na lang ako nung humakbang yung isa kong paa papasok sa pasilyo. Takot na takot ako nun. Gusto ko nang magtawag ng tulong. Pero kahit yun ay hindi ko rin magawa. Humakbang ako ng isa pa. At doon ay nagulat ako nung may humablot sa kamay ko. Napakalamig nung kamay. Yun bang parang palad na humawak sa yelo o kahit anumang malamig na bagay. Napalingon ako. Ako naman yung nanlamig sa nakita ko. Yung multo ng madre. Siya yung humahawak sa akin. Sisigaw na sana ako nun pero nilagay niya yung kamay niya sa bibig ko. Sabi niya ay wag daw akong matakot. Hindi daw niya ako sasaktan. Sunod nun ay marahan niya akong hinila palayo ng pasilyo. Tinalikuran ko yung pasilyo. Nung nakakailang metro na kami, ay nilingon ko yun. Takang-taka ako kasi naglaho na yung madilim na pasilyo. Namalayan ko rin
nawala na yung malamig sa braso ko. Pagtingin ko doon ay wala na rin pati yung madre. Nakabalik ako sa mga kasama ko noon. Gusto ko sanang ikwento sa kanila yung nangyari, pero pinatahimik ako ng takot. Nakapagkwento lang ako kila nanay at tatay pag uwi. Sabi ni tatay, wag ko na raw isipin kung ano man yung pasilyo na yon. Ang mahalaga, nailigtas ako ng madre at kailangan kong magpasalamat sa kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Hello po sa inyo. Sana po ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat ngayon. Rochelle po ang pangalan ko. Itong ikukwento ko naman, matagal nang nangyari. Third year high school ako noon, taong 2006. Field trip namin, kaya hindi talaga namin inaasahan na doon pa kami may mararanasang kababalaghan. Wala namang nasaktan sa amin noon, sadyang nakakatakot lang talaga kung iisipin. Noong umaga ng field trip, wala namang kakaiba. May 2 lugar kaming napuntahan. Pagsapit ng alas 11, pumunta kami sa isang garden area. Malawak na garden yon, tapos maraming iba't ibang mga bulaklak, puno at iba pang halaman. Pinupuntahan talaga yon ng mga tao kapag may retreat, family gathering at ginagawa ring venue sa kasal. Madalas doon din kami nagla-lunch kapag meron kaming field trip. At ayun nga ang nangyari nung araw na yon. Pumunta kami doon para mag-lunch at maglakad-lakad. Doon kami sa may clearing. Kami lahat ay doon naglatag ng mga sapin para makakain. Binuksan ko yung bag ko. Nakita ko roon yung baunan ko. Kukunin ko na sana yon nung may magsalita na isang kaklase ko. Nawawala daw yung baunan niya. Sigurado naman daw siya na nilagay niya yun sa bag niya. Sinarado ko muna yung bag ko. Tinulungan ko yung kaklase ko na maghanap. Pero wala talaga sa bag niya. Sabi ng teacher namin, baka raw nakalimutan lang talaga. Pero hindi nagtagal, ay may isa pang nagsabi na nawawala yung baon niya. Kinabahan ako bigla. Binuksan ko uli yung bag ko. Tapos nagulat ako nung wala na doon yung baunan ko. Nakakapagtaka yun kasi nga nakita ko pa yun bago ko tulungan yung kaklase ko. Umabot sa 5 estudyante ang nawalan ng baunan nun. Kasama na ako. Pagkatapos ay mismong yung teacher naman namin ang nawalan din ng baunan. Sinubukan naming hanapin yung mga baunan namin sa paligid. Tinignan din namin sa bus pero wala talaga doon. Kaya naman napilitan kaming bumili ng makakain sa isang malapit na karinderya. Sa labas pa yon ng garden. Nung papasok na sana kami uli sa garden, ay tinignan kami ng guard. Nagtaka siya kung ba't kami bumili ng pagkain sa labas. Wala daw ba kaming baon? Si mamang kumausap doon sa guard. Nawalan nga kami ng baunan at hindi namin alam kung bakit. Nakita kong parang may naisip yung guard. Tapos may naibulong siya sa hangin. Mahina lang yun pero dinig ko. Malapit lang kasi ako sa kanya. Sabi niya ay mukhang may napaglaruan na naman. Pumasok yung guard sa gate. Dumiretso doon sa parang opisina nila. Paglabas niya ay may dala na siyang isang supot ng asin. Sabi niya sumunod daw kami sa kanya. Ginawa naman namin. Dinala niya kami sa isang malaking puno. Medyo malayo na yon sa area na pinupuntahan ng mga tao. Tumayo siya sa paanan ng puno. Tapos sinaboy niya yung asin doon banda. Tinanong siya ni ma'am kung anong ginagawa niya. Hindi siya sumagot. Basta tumuro lang siya sa isang bahagi ng halamanan sa may gilid ng puno. Doon ay nagulat talaga kami. Nandoon na kasi yung mga baunan namin. Magkakapatong at mukhang hindi naman nadumihan. Sabi ng guard, napaglaruan daw kami ng puting duwende na naninirahan doon sa puno na yon. Hindi naman daw yun nananakit. Pero ayun nga at nangunguha minsan ng mga gamit. Dagdag pa nung guard,
Mas maganda raw kung idispatcha na lang namin yung mga baon namin. Hindi raw kasi siya sigurado kung ligtas pa yung kainin matapos kunin ng duwende. Mas maigi kung yung binili na lang namin sa labas ang kainin namin. Ginawa naman namin yung sinabi niya. Mahirap nga naman at baka kung ano pang mangyari sa amin.